Kasama na po natin si Congressman Jose Manuel Chel Jokno mula po sa Akbayan Party List at House Assistant Minority Leader. Kong Chel, good morning po. Christian at Doris. Good morning. Good morning, Attorney. Good morning, Doris. Good morning, Christian, at lahat ng nanonood at nakikinig. Opo, malapit na pong matapos yung ban, Kong, at mayroon pong panawagan ng inyong mga kasamahan mula po sa Makabayan na resolbahin po ng Korte Suprema. May panahon pa po ba para maresolba ito ng SC bago po matapos yung ban? Matagal nang nakasalang sa Supreme Court yan at anytime maaari nilang desisyonan yung motion for reconsideration. At kami po sa Akbayan ay talagang nananawagan na maresolbahan na yan. Kasi nga, yan ang isang magiging faktor. Doon, kung ano man ang maifafile na impeachment, whether it is against the previous administration or the present administration, ano ngayon ang magiging proseso? Yan ang tanong ng marami. Opo, Lalo pero Attorney Chel, 'di ba nung nagbaba ng opinyon ang Korte Suprema, parang ang sinasabi mas lalong mahirap na matuloy ang anumang impeachment kasi nga sa binaba nilang mga rekisitos. Yes, yun nga yung kinakabahala natin at talagang kami ay nabigla at medyo nagalit din dahil wala naman sa konstitusyon yung mga nilagay nilang mga bagong requirement. Na sa tingin namin ay hindi naman yun kinakailangan dahil mismo ang nagsalita ay ang konstitusyon na. At klarong-klaro naman doon basta't nakakuha ng at least one-third ng boto ng mga mambabatas sa Kongreso at inakyat sa Senado yan, dapat magkaroon na agad ng paglilitis o trial. Oo, pero tinanggal nila yan di ba? Yung ilang boto lang ang pwede. Sige na, larga na tayo. Tinanggal po yan ng SC, hindi po ba? Opo, kaya nga Doris, hinihintay natin yung MR kasi kung isusundan natin yung mismong mga sinabi ng Supreme Court sa kanilang desisyon, naku, napakahabang proseso ang lalabas diyan at napakaraming mga dadaanan pa na sa tingin namin ay hindi naman ito'y required ng ating konstitusyon. Alright. Opo, less than a month na lang po, Kong, before yung 1-year ban na magtatapos sa February 6. Ano po ang magiging implication just in case po na by February 6 ay hindi pa rin po makapaglabas ng desisyon ang Korte Suprema? Paano po to makakaapekto doon sa mga magnanais pa rin po sanang mag-file ng impeachment case laban sa Vice Presidente? Kung meron mag-file ng mga complaints ay ang unang magiging tanong, lalo na sa House of Representatives, ay ano ang magiging procedure sa pag-process ng mga complaint na yan. Depende rin siyempre kung ano yung nature ng complaint. Kung mga individual complaints lang yan o galing sa mga civil society organizations na at may endorsement ng kahit isang mambabatas, ay talagang dadaan yan sa Committee on Justice at magkakaroon ng mga hearings, etc. Ngayon, ang mas malaking tanong siguro kung sakaling may makapag-file ng may aabot ng one-third or at least one-third ng mga members ng House, yan ang talagang magiging question. Ano ngayon ang dapat proseso? Ito ba'y dapat ipadala agad sa Senado o magkakaroon pa rin ba ito ng mga hearings sa Committee on Justice? Pero ibig sabihin, pwede pa rin pong umusad kahit wala pang desisyon yung SC doon sa naunang impeachment case? Pwede naman. Yun lang, makaka-anticipate din tayo na maaaring questionin ulit yan. Okay. Kung sino man ang magiging akusado doon sa impeachment na dapat sundin yung decision ng Supreme Court kahit na hindi pa nga final at hinihintay natin yung MR. Kaya mas maigi talaga kung lumabas na agad ang desisyon sa MR ng Supreme Court natin. Pero pagka ganyan na hindi pa rin pa po na-actionan o mag-actionan man, parang gano'n na sitwasyon, kaliwat ka ng MR pa rin yan. Manganganak lang manganganak. Huwag naman sana. Well, kailangan natin ng predictability pagdating sa issue ng impeachment at lalong-lalo na yung impeachment kasi yun lang ang tanging paraan para magkaroon ng pananagutan doon sa mga matataas na opisyal natin. Opo. Sa ngayon, ano ang maasahan natin pagka sinabi po natin na kailangan ng
Korte Suprema na magbaba na ng desisyon sa MR. Pero ano po ang hinuha ninyo? Bakit may mga nagsasabi bakit nung si Sara Duterte ang nag-file, ang bilis umaksyon? Bakit itong MR na to ang tagal aksyonan? Nako, maganda kung itanong natin yan sa spokesperson ng Supreme Court. Dahil hindi ko sabi kung bakit ganun ang nangyayari. Although, may mga ibang kaso na ganun din ang nangyari. Yun lang, ako mismo, matagal ko rin sinasabi ito, delay, pag pinatagal nila ng masyado yung mga kasong ganito na napaka-controversial at napaka-importante sa Yun sambayan nga oo. Nako, hindi maganda 'yon. In fact, meron akong panawagan na dapat lahat ng mga corruption case natin hindi lalampas ng 3 hanggang 5 taon dahil hindi katanggap-tanggap yung dekada na at hindi pa rin tapos ang kaso. Okay. Pero tama ba kung nakapagsabit na ang tanggapan ni VP Sara ng motion doon sa doon sa pending na case diyan sa Supreme Court or hindi pa? Kapag alam ko, lahat na ng mga required na mga submission, yung mga pleading at papeles ay ando na sa court. Kaya Okay. nasa bola na nila, nasa Oo. korte na nila kung lalabas na nila yung decision doon sa MR. Talagang nasa Supreme Court ngayon ang bola. Pero ano ba ang pagkakaintindi po natin sa mga rules ng Korte Suprema kapag masyadong natatagalan yung mga kaso diyan? Pwede ba nilang sitahin yung mga kapwa nila mahistrato diyan na, "Uy, desisyonan mo na ito," o talagang depende po yan sa kung sinong associate justice ang may hawak ng kaso? Well, internally, maaaring may mga ganyan na diskusyon. Hindi ko alam kung ano mga nangyayari dyan at hindi naman ako ever naging private dyan sa mga deliberations nila. Of course, mismo sa Constitution natin, meron nakalagay din na time limit, pati ang Supreme Court na dapat walang lalampas sa 2 taon ang hawak nilang kaso. Yun lang ay sana mas maging proactive ang ating korte pagdating sa mga kaso, lalong-lalo na yung mga kasong ganito. Opo. Okay. And while po we are all waiting nga po doon sa kapalaran niyan sa Supreme Court, sa panig po ninyo diyan sa Makabayan, kayo po ba ay may mga paghahandang ginagawa coming in po dito sa pagtatapos po ng 1-year ban? Magfa-file po ba ulit kayo ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara or mag-endorse po? Ay unang-una, Christian, ako po ay first nominee ng Akbayan Party List. Akbayan, opo. Opo. Ngayon, at kami rin actually nung huling impeachment case laban kay VP Sara, hindi pa ako naupo nun, ay si Kong Mother Percy Sandanya ng Akbayan ang nag-endorse ng complaint. Opo. So, titingnan natin, alam ko may mga hakbang na ang mga civil society groups at iba't ibang mga grupo na mag-file ng complaint. Yun lang ay wala pa hanggang February, kaya we cannot say yet until February comes around at hindi rin natin masasabi kung ano magiging proseso hanggang lumabas nga yung decision ng Supreme Court. Opo. At kaakibat po ng mga, kung sakali nga mag-file pa ng mga panibagong complaint, ay magtatakda po ba kayo o magkakasa kayo ng mga kilos protesta? Siyempre, depende yun. Number one, kung kami ay magiging complainant o kaya mag-endorse ng impeachment complaint. At depende yan sa magiging laman at magiging ebidensya na supporting evidence doon sa kaso. Oo. And Opo. pagka matuloy yun, at tulad ng dati, ay we will exercise our freedom of expression para manawagan ng accountability o pananagutan. Opo. Matanong ko na rin po kayo ng reaksyon kung doon sa naging pahayag po ng inyong isang kasamahan dyan sa Kamara, si Congressman Toby Tiangco, na sinabi niya na kung sakaling may mag-file ulit ng impeachment case or impeachment complaint sa lower house, ay hindi siya boboto dahil kumbaga hindi siya pipirma kasi nga hindi pa naman daw nare-resolve nga yung mga issues sa flood control scandal. Para po sa inyo, ano po ang reaction po ninyo doon? Is that a reasonable na reason para hindi suportahan ang possible another impeachment complaint against Vice President Sara? Tingin ko, depende yan kung anong ilalaman ng complaint. Kung ang complaint ay nakabase dun sa mga hindi konektado sa flood control, ay hindi naman kailangan hintayin pa yung mangyayari dito sa mga flood control na mga kaso. On the other hand, kung siya ay connected,
depende rin ulit yon kung ano yung magiging ebidensya at kung kaano kasolid ang ebidensya na isusupport doon sa mga allegations ng complaint. Opo. Speaking of mga flood control na yan. Sir, yung ICI po, nalagas na po. Wala na po talagang, may saysay pa po ba yun o dapat nang buwagin? Kasi kung meron mang gawin, yung ICI, kakayanin pa po ba ang kanilang ibinigay na mandato sa kanila? Simula pa lang, sinasabi na po namin na, Doris, na walang ngipin ang ICI. At nakita rin natin sa mga nangyari na hindi natin alam kung ano yung mga talagang tinalakay doon sa loob ng mga hearings. Opo. Kaya kami ay nag-file noon pa ng panukalang batas na magkaroon tayo ng isang Independent Commission Against Infrastructure Corruption na gawa ng Kongreso para mabigyan natin ng sapat na contempt power, sapat na subpoena power, at para mabigyan din natin ng mga time limit yung pag-iimbestiga para matapos na agad ito. Opo. Ito ay isang malaking bagay na dapat pagdating sa accountability, delay only favors those who are responsible, yung mga nasa likod nito mga malalaking anomalya. Opo. Kaya kailangan ng bayan yung mabilis na pag-iimbestiga na talagang buong buo para solid ang ebidensyang ihahain sa korte. Opo. Yung final po dyan sa lower house, kung na-endorse na po ba yan sa committee? Kasi di ba po, sinabi ng Pangulo, priority bill na yan. Correct. Yung Independent People's Commission. So sa pagbabalik po ba ng sesyon natin, can we expect na isa po yan sa mga unang matatalakay? Yan ang panawagan namin. Pero iba kasi yung sinabi nila na priority doon sa i-certify as urgent at hanggang ngayon hindi pa naman nasa-certify as urgent yung mga panukala na yan. Kaya dapat panawagan namin ito kay Pangulo, i-certify na rin niya as urgent yan para klarong-klaro na dapat may sabatas na agad yan. Nung nabanggit niya na priority bill yan, ay hindi pa rin umusad yung bill kaya mas maganda ma-certify na mismo as urgent. Ayun. Kasi magkaiba yun pagka certify as urgent. Tama po ba, attorney? Pag sinertify as urgent, hindi na kailangan sundin yung nasa batas natin na dapat 3 separate readings on 3 separate days. Pwede na talagang paspasan yung batas nito. Opo. Kasama, ito ba yung kay Laila De Lima rin? Congresswoman Laila De Lima? Opo, yes, Doris. Same yun. Magkakasama. Okay. O, Christian, meron ka pa tanong? Ito may pahabol lang. Di ko lang alam kung masasagot niya to, Kong. Pero kung pwede, kung meron lang kayong info. Kasi meron daw pong umuugong daw po na coup dyan sa lower house para palitan si Speaker Bojo. May nauulinigan ba kayong ganyan, Kong? Naku, buti pa kayo. Narinig niyo na yun. Wala pa akong... Pagtatanong pa lang tayo. Salamat. Pero sa pagtatapos po ng 2025 at sa pagpasok po ng 2026, kumusta po ba ang buong Kamara po as you observe, Kong, sa leadership under po ni Speaker Bojo D? Marami tayong ina-expect at inaasahan na mangyayari, lalong-lalo na sa binitawan niyang salita na dapat may sa batas na yung anti-political dynasty bill, dapat na itong mga ibang mga reforms, pati yung party list. At talagang we will make sure na yung mga nabanggit nga ng mga pangako ay magiging totoo at may sasabatas na natin ito. Alright. Okay. Abangan natin. Abangers na naman po tayo, attorney. So, good luck po sa ating Good luck lahat. Good luck po, sir. Ingat lagi. Salamat po. Thank you very much. Thank you.